Hi everyone! Another day, another devotion for today. At ang topic natin for today is theophany. Ano ba ang theophany? At ang verse natin for today is Colossians 1:15. Ano ba ang theophany? Ang Diyos po kasi natin ay spirito. Wala siyang form, wala siyang katawan. Pero sa Bible, para siyang nagkatawang tao, nagkakaroon siya ng appearance na pwede mo siyang makausap. And theophany is a visible appearance of God to reveal Himself to people. In the Old Testament, He often appeared through fire, clouds, or an angels. These were not His full essence, since no one can see God and live, but gracious signs of His presence. Many theophanies are seen as Christophanies. Ano po yung Christophanies? Si Jesus Christ po kasi hindi siya pang New Testament lang. Si Jesus andun siya sa Old Testament and Jesus Christ being God. Bago pa yung Old Testament and New Testament, andun na siya. That is Christophanies. Pre-incarnate appearances of Christ. Pre-incarnate, bago nagkatawang tao, andun na siya. Nagpapahayag na siya, ipinapakita niya na ang kanyang sarili. Ultimately, theophany shows God's desires to make Himself known, fulfilled when the world became flesh. So, sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn of her own creation. So sa Tagalog, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So, ang ating Panginoon is the image of the invisible God. So, maraming verses din na magbibigay ng pahayag dito. He is the exact representations of the God Father. No one has ever seen God. When you see Jesus Christ, nakita mo na rin ang Diyos Ama. And sabi ng Panginoon si Kristo, you have seen me as you seen the Father. So sa Old Testament, maraming theophanies. Every time na ang ating Panginoong Diyos ay nagpapakita sa tao, yung appearance na yan is yung pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo. For example, sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 3, nakita ni Isaiah sa isang vision niya na I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, at napaka-glorious and majestic. And then, sinabi niya, nung nakita niya si Yahweh, pero pagdating sa John chapter 12, verse 41, Isaiah said, because he saw Jesus' glory. So, Jesus pala yung nakita niya. Kaya natin tawag niya Christophanies. Mga appearance ng ating Panginoon sa Old Testament pa lang. Diba? Now, teaching natin for today, number 1, God desires to be known. Sa lahat sa atin, let us examine or pagmunimunihan yung mga katotohanan kasi gusto ng Diyos na makalala mo siya. That's why Old Testament pa lang marami ng revelation ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. And meron pang mga theophanies or Christophanies na yung Diyos nagaan yung tao. Or isang anghel, isang fire, or something na pwede mo makita na pwede makipag-usap. Kasi hindi mo siya pwede makita in two way kasi pwede natin ikamatay. That's why ang mga theophanies, nagaan yung tao ng Diyos or something that represents God. At yung minsan nakikipagtagpo ang Diyos sa people of God. At natutuklasan na lang ng tao na they have encountered God. Yung iba sa kanila, they are terrified because pwede ka nga mamatay pag nakita mo ang Diyos. But ang Diyos, inahahayag niya ang kanyang sarili to the point na pwede siya makipag-communicate sa mga tao. Then, isang example na to is makikita natin sa mga ibang mga verses na si Adan at Eva. Every time na nakikipagtagpo ang Diyos sa kanila, nasaan yung tao?
makikita natin sa Bible na or marinig na yung yabag ng Diyos na talagang parang animo tao na naglalakad sa Garden ng Eden every time na meron silang fellowship or appointment. So basically, God is nagkakatawang tao sa time pa lang ni Eva at Adan. So ang tawag doon is theophany. Isang katotohanan na ang Diyos natin is gusto niya ipakilala ang kanyang sarili sa atin. God desires to be known. Bakit gusto ng Diyos na ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin? So, point number 2, God is a relational being. Yung Diyos natin, pinagpapahalagahan niya yung relasyon. That's why something interesting sa Diyos na yung Diyos is gusto makapag-relationship natin ng mga kasalanan, mga nagrebelde, mga gumawa ng kasalanan at kamalian sa harapan ng Diyos. Pero andun pa rin yung pagnanais ng Diyos na makapagrelasyon sa atin. Sa iyo kapatid, sa atin, gusto makipagrelasyon ng Diyos sa atin. Maraming kaparaanan na we can relate to God as our Father. Kasi hinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Ama. At kung siya Ama, ang relasyon natin sa Kanya ay tayo ay anak. Minsan, hinahayag niya ang sarili niya bilang Hari. Ibig sabihin tayo ay pinaghaharian niya. And that is relation Lord and Master. Minsan, makikita natin sa Bible, He's our friend. At nakikipag-ibigan ng Diyos sa atin. There is some kind of a relationship as husband and wife. Jesus is the groom and the church is wife. So gusto ng Diyos ng relationship sa atin at pinagpapahalagaan ng Diyos ang relasyon. And pangatlo, God reveals Himself through Christ. Ito na yung final revelation ng Diyos. Kaya sinabi dito sa Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn of over all creation. He is the image of the invisible God. At ang ating Panginoon ay siya yung full revelations of God. Sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, pwede tayo magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. That's why sinasabi sa John chapter 1 verse 12 na tayo ay na tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay nagkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. There is a relationship na siya yung Ama sa langit at tayo ay Kanyang mga anak. So, gusto ng Diyos na makipagrelasyon sa atin. And yung relationship na yun ay mangyayari lang sa pamamagitan ng Panginoong sa Kristo. And because Jesus Christ reconciles yung tao sa Diyos, tayo ay posible magkaroon ng relasyon sa Diyos sapagkat tayo ay makasalan. Pero ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay dun sa Kalbaryo, nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan natin. At tayo ay na-reconcile na sa Diyos. Siya bilang ating Ama at tayo ay Kanyang mga anak. Hope that you learn something. Thank you everyone and God